Kaya pa habak po kayo, welcome po kayong programang Bato-Bato sa Langit, ang tama na iwag magali, tapos po kayo yung lingkod, o siya kating pariwol. Okay, pahabak po. Tuta na naman po kayo sa inventa ng Bato-Bato sa Langit, huwag magalit. Ngayon po, continuation niya mo po kaya kami nung napi, ang po hindi kaming maging talakayan. Ngayon, continuation niya mo po yung ingal daw ngayon. Ikaw, bro, na ano nga sabi mo? Okay, magandang umaga, hapon, gabi po sa inyong lahat mga kabaryo. Muli, ang inyong lingkod po, Brother Laurenti po Ramir, no? Nagpapasalamat po kami sapagkat nagpapasalamat po kami muli sa talakayan na ito sapagkat nakita namin na naging progressive po ang resulta. At dito po, marami pong mga komento na dapat sagutin din po namin para magkaroon ng liwanag. No, yung mga yung iba agam-agam, pero kami walang agam-agam. Kung ano po yung totoo, sasabihin po namin dito. Kaya nga ang pamagat namin dito ay bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. No? So, ang naiwan namin topic kapon ay may kinalaman doon sa tulong na sinasabi ng mabait na kagawad natin, si Nin Pakalatong. No? Sabi niya, baka hindi ninyo alam, ako rin ang makakatulong sa inyo. No? Iklaro ko lang ito kasi maraming klaseng salitang tulong. Kami kasi, pag sinabing tulong, tulong ito sa kabubuti ng mga taga Malibang Pasig, mga kabaryo namin. Yung bang sinasabi nila ng tulong, yung bang tulong na forever na sila dito, hindi na paalisin. Hindi ko alam kung ano yung tulong naman ang alam niya, pero dito po, may nakuha kaming information na totoo palang engaged siya sa isang malaking developer. Oo, actually, meron lang misis dito. Ewan ko kanino galing ito, misis na ito. Kaya, kinadya ka ako, pinawardya ka ako. May iya kaya tang engineer. Bago engineer niya ng house plan ini. Oo. Pero atin mo rin picture kayo na At siya ka rin. kagawad nimpa, kaya hindi itang tao ito. So, ako, nabuo na sa isip ko yung duda ko. Na ang tulong na gagawin niya is palayasin na talaga tayo dito para kukunin na ito ng house land. Conduit ito, kumbaga tatlo itong nag-usap-usap. Merong taga-barangay, meron silang claimant, pagkatapos, ang papapil dito bandang huli, kagaya na sinabi nila noon, DPWD ang ginabi nila, di ba? Nagkomentary na ako nito noon. Gagamitin nila ang DP, kaya lang, nung nasukol natin sa isang dokumento na 200 square meter na pala ang pagmamayag ng DP, nawala sa limelight yung DP. Bandang huli nalaman natin, ito palang house land ang papapil. So, ngayon, malinaw na sa atin na ito palang galawan dito ngayon, hindi tayo manatili, kundi palayasin talaga tayo. Kasi sabi nga nila, kaya daw naging aggressive itong claimant. Hindi ko na babanggitin, pero aware kayo nito mga kababaryo. Naging aggressive, ang ginawa nila, nagsirip. Baka hindi ninyo alam, may problema ang dokumento niya. Kaya kami lalaban dito, unang-una, alam namin ang katotohanan tungkol sa history or background ng lupang ito na ipaglalaban namin. So back to kay mabait na kagawad, no, madam. Good morning, good afternoon, good evening po. Yung pong sinasabi niyo baka kayong makakatulong, totoo yun pala. Tutulong lang tayong mapaalis dito. Meron kaming katibayan dito. Ipinagmamalaki pa ninyo na mayroon ng relocation. Ngayon, luto na pala ito. Luto na. Ibig sabihin ng luto, tinarbaho na ninyo. Magkano ba itong pinag-usapan nyo dito? Yan ang tanong ko. Bakit sinasabi ninyo na meron na palang relocation? Bakit hilingin ninyo sabi niyan? Ba't ninyo sinasabi? Baka maging kagaya nung una ito, nung unang namatay na kapitan, mayroon din daw relocation pero hindi siya nasabi. Kasi ganitong nangyari eh. Before,
mayroon akong alam na itong taga-phase 2 pala, mayroon ng relocation. Kaya pala nagkaroon ng alokasyon na magkaroon ng phase 3. Yung pala, yung phase 3, para doon sa mga phase 2 na masagasaan sa project ng Houseland. Bakit itinago? Ngayon, nalaman namin na yung phase 3 ngayon, ang sinasabi, para doon sa mga taga-phase 2 dapat. Pero, ang totoo, ang beneficiaryo ng phase 3 na taga-phase 2, hindi po nakarating sa phase 3. Kaya kahit ngayon, kahit mag-imbestigahan tayo, yung mga nakatira halos lahat doon, makikita niyo, hindi po taga-phase 2 yun. Tanungin mo, paano sila nakarating? Binili namin kaginto, binili namin kaganito, binili namin kagito. Ano yun? Yung bang relokasyon na yan na inallocate para doon sa mga taga-phase 2 para magkaroon ng kapayapaan, talagang taga-phase 2 yun. Nakita ko, pinakikinabangan to no? So, eto, may pattern. Kung ano ang nangyari doon sa phase 2 papunta sa phase 3, ganun din ang gagawin sa amin. Halimbawa, opiran kami ng relocation. Tama yun, nasa batas yun, no? Tama yun. Pero, ang tanong doon, may transparency ba dito? Bakit ngayon na natin alam at doon pa mismo sa developer natin nalaman? Mas maganda siguro kung basahin ko. Sige, pakibasa mo nga, Chairman, para malinaw ito. Para siguro Ito, ipunobert sa akin ng isang tao. Hindi ko mabanggitin siyempre para sa ano niya, kaligtasan. Ang sabi niya rito, ang nagpadala dito, ang nag-text nito o nag-chat, Garcia yata ang apelyido. Parang nagtatrabaho yata sa house natin. Ganito yung sabi, kaya pala nagpa-sheriff na ang mga Morales ay nagalit sila sa mga aksyon ni Dong Bengkong. Kaya sa inyo, pag nakialam kayo, magkakanda, damay-damay kayo. Di malayo kasi kausap na natin, Philippine Commission for Urban Poor. May lupang relokasyon na rin kayo. Tapos gugulihin pa, tanong, pag nagkademandaan, saan kukuha ng pambayad at panggastos para sa korte si Dong Bengkong? Ano? Nananakot kayo? Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng tao dito ay mangmang na kamukha ninyo. Nagkakamali kayo. Paano nagkaroon ng relokasyon? Wala naman tayong pinag-usapan na meeting dito kung sino yung mabiyayaan doon. Wala namang court order na dapat magkaroon ng settlement dito. Wala naman. Ba't mo tinatago? Ba't ngayon lang ito? Ang ano pa dito, threatening yun Pwede ba natin pakita yung picture na magkasama sila? Pwede. Yung kagawad at saka yung engineer na Pwede. Ako. iyaano na lang natin yung sa huli. Hindi natin pwede munang ilabas yung I-reserve pa natin. I-reserve pa natin. para hindi nila. Pero ako, I doubt na it has something to do with ito nga, bintahan talaga ito. Kaya tama yung mga impormasyon na dumating sa akin na ang purpose talaga nila dito, ibinta, pagkatapos layasan tayo. Ulitin ko lang po yung sinabi ko noong una. Ibinta, layasan ninyo kami dito. Kasi may mga bahay na kasi sa ibang lugar. Meron na, bumili na kayo ng bahay sa ibang. Ang ganda nga eh. Ganda! Andiyan sa Carmenville? Oo, ang ganda! Carmenville ba yun o sa Sunset? Maganda! Hindi ko Maganda yan? sa ano. Pero, isa na nga masasabi ko dahil nga pag sinabi kasing pagtulong, tutulungan tayo talaga. Halimbawa, kung ang pagtulong dyan hindi pag may dumating na tao dito, pinakita yung kanyang titulo, paniniwalaan mo na. Na eto, merong may-ari, naniwala sila kagad dun sa titulong hawak nila. At bakit hindi nila iniimbestiga yung titulo nung nagkiklaim dito? Bakit kayo ang nag-iimbestiga? Ano ba? Sino ba kayo? Bakit ba kayo nag-iimbestiga? Sir, harap ka doon. Hindi ako. Bakit nga ba hindi nyo imbestigahan yung titulo na hawak ng claimant dito? Bakit hindi ninyo alamin? Bakit sina Dong Bengko at saka sina Sir Laurente? Bakit kami ang nakakaalam patungkol sa titulo ng claimant? Pinakita na namin sa inyo yung mga dokumento. Nakita na ninyo yung mga dokumentong yan. Bakit
Hindi nyo man lang chinek kung totoo ba yung mga dokumentong hawak namin. Nung nagkaharap-harap tayo dun sa barangay hall, sa barangay hall. Sa harap sina Morales. Isang dokumento pa lang ang ipinakita namin na matay na lahat yung mga titulo nila. Nakita naman ninyo, pinakita namin kagabi na yung hawak naming titulo, certification galing sa DNR na wala naman ngang record yung kanilang mga titulong hawak. Bakit hindi ninyo kami pinaniniwalaan doon? Di ba sir, inaamon ko pa nga si Morales na huwag na natin pahabain yung usapan na to. Sabi ko, magdemanda ka na lang. Para malaman kung sino yun talaga yung totoo sa atin. Sabi pa nga niya, hindi, ikaw ang didemanda ko, sabi niya. Dahil ikaw ang prominenteng tao. Saan ang demanda? Binigay sa akin si Senti Sorbet nang galing mismo sa barangay pa mismo. Ginagawa tayong ugol. Dito ngayon lumilitaw na conduit barangay at saka itong Kliman ang may trabaho dito. Kasi kung ang barangay hindi siya interesado dito, siyang una mag-question dapat. Tama yung sinabi mo. Dapat sila unang Ako, magtanong. may kakatok sa bahay ko at sabihin niya ako may-ari nito, papayag ako. Hindi, syempre. Sabihin ko na magagad na, ikaw ba, lalabas na ba ako? Hindi. Ano ang hanapin ko dapat sa kanya? Syempre, titulo una. Okay, kung may titulo siya, anong kasunod gagawin ko? O syempre, i-check ko yan. Titignan ko muna kung totoo nga ba, nakaregister ba yan sa DNR, nakaregister ba yan sa Register of Deeds, nagbabayad ba siya ng amilyar, pupunta ako sa LRA, titignan ko ang kanyang decree, PSD number, hanapin ko yan. Bakit? Sapagkat 40 years na kayong nakatira dito na kayo nagkaapo-apo, biglang may darating at sisipot na ang kanilang titulo bago pa lang, batang-bata pa. 2015 pa lang yun. Hindi mo na naman. Hindi, meron silang sinabi na 1950 pa raw. 1950? Oo, 1950. Yung naimbestigahan natin, 1920. Oo. Kaya naman problema. Kung hindi nagka-interest ang barangay dito, hindi po ma-implement yan. Di ba? Hindi ma-implement yan kasi kailangan na certification ng barangay for recognition. Ngayon, bakit sinertify niyo ito na siya ang may-ari? Kaya nga. Magkano? Hindi. Kailangan kasi, kung talagang tinutulungan nila yung mga mamamayan dito sa ating barangay, sila ang unang-unang nag-question dapat kay Morales at inalam nila kung totoo ang kanyang titulo. Dapat meron silang ebidensya, meron silang mga dokumento na kung talagang tinutulungan nila, sila ang unang-unang nag-question doon. Ang problema kasi, kung umiiral yung interest talaga, personal, kumbaga parang hindi mo na makikita kung ano talaga ang trabaho mo dito sa Manibog Pasig. Ikaw ba ay lingkod ng mga mamamayan sa Manibog Pasig? Or seller ka ng karapatan ng mga tao dito sa Manibog Pasig? So, ibig sabihin, nangangahulugan na huwad yung pagtulong? O ano sa palagay nyo? Totoo ba yung tutulong Masarap tayo? pakinggan, pero yung sinasabing tulong talaga, tulong perwisyo yun. Kaya kapapangan nga, balo ganyan. Balo mo ito. Sabi mo na, silong malambot, matalik migot. Kaya ka na apektado, diyan nga na pa sa sayan mo. Itakanog kaya na, sumaob ko. Sumahop yan. Kaya ako apektado, ng buri ko sumaob ka rin kabaryo ko. Unang yung ebidensya nga kalapta mo, at antipigan yan, siguro, kaya comment, kaya segment tangay ni, 1 minute. Kaya segment tangay ni, kapakita kaya na itang sabya ng saw, ng makasaw, pala tuto. So, idagdag ko pa ni Sir Salamat na ba? O ba't mo po ang ating maging problema geni? O ba't edo agyong harapan retang may kakaproblema? Margo siya pa niyang datang lagay na rin katang panahon ng mga binitang dating kapitan. Bigtalada kayong pulis. Bigtalada kayong magobra kayong munisipyo. Bigtalada kayong pulis kilubaw. Sukat yan. Alaman din tang metong manukulan. Anyan dati Yung grupo na ini, idong ben ko po ilang reti, igen pa na mamarak ka rin padalada nga rin. Alala man, niyan dito da, kanyang mga problema kami.
Uning dito. uri tamang doon, medyo kaya. Yung oras, bal mo na. Yung oras tama talaga, pitin niya. Sige. Kaya. Okay. Itutuloy natin sa part 2 kasi marami pang dapat tayong pag-usapan tungkol doon. Okay. Sige. O, ikadwa ka yun.